According po dito kay Trillanes, ay hawak niya na po ang listahan ng 10 senador. Okay, 10 lang GP, kailangan natin 16. Kailangan ay 16 para makonvict si VP Sara Duterte. Alam po natin, mga kababayan, totoo po yung sinasabi nyo. Pero yung magkaroon ka ng 10, kailangan mo na lang 6. 'Di ba? Kailangan mo na lang 6. So, ibig sabihin ng 10 po ang sigurado na magkukonvict kay VP Sara Duterte ayon po kay Senador Antonio Trillanes. Yan po ang pag-uusapan natin. Matuloy po yung trial. No, pero yung difference kasi nung kay Corona Ma'am saka Florendo, yung kay BP Sir Sara, Florendo. si BP Sara is Marian well-known Kid. na may mga kaalyado talaga, di ba? Aha. Unlike nung panahon ni Corona, hindi naman siya ganun kalinsa. Tsaka kapapular. Kapapular. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang suporta sa kanya na pwede kitang siraan. Pwede ba nating asahan yung gano'n? Ganun po. Ang assumption still is pagka nilatag nyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila, meron tayo sasabihin mga principled votes. Ito yung magbabase nung boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado sa EDSA, maliwanag na i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled votes, 5 yon. Meron kang siyam na na sabihin nating Hindi sigurado votes. o transactional. Ito yung naaareglo, ika nga. Masakit man pakinggan, pero political reality dictates na ganun. Na sila, na pwede silang pumaling dito, depende sa ebidensya at dun sa areglo. Okay, so paliwanag natin maayos. Pumipiyok, batang bata pumipiyok. Paliwanag natin ng maayos yung sinasabi ni Senator Antonio Trillanes. So, sa listahan niya ngayon, mga kababayan, based sa kanyang analysis, okay? May 10. Pero ako hindi magbibigay ito ng ng analysis basta-basta eh. Kabisado ko yan si Trillanes. Palagay ko, mga kababayan, hawak niya na talaga yung 10 na talagang magkukonvict kay VP Sara Duterte. Yes, tama kayo, 16 ang kailangan. Sabi niya, di ba 24 yan sila in total? 10 ang siguradong magkukonvict kay Sara, 5 ang siguradong mag-acquit kay Sara. So 15 na yan. Mayroon pang siyam. Yung siyam, mga kababayan, pwedeng transactional. Pwedeng sabihin natin nababayaran. Oh! Mga ka-GP Natics, wag na kayong magtaka. Pag sa politika, meron talaga mga transactional, nababayaran, na under the table. Tawagin nyo na lahat kung anong tawag nyo dyan, mga kababayan. Pag sinabing transactional, lahat yan pwedeng gawin. Pwedeng ito napapakiusapan, pwede mong takutin. Bakit naman GP kasama yung takot? Siyempre, mga ka-GP Natics, kasama yan sa estratehiya, but not totally yung papatayin kita pag gano'n. Hindi gano'n Hindi gano'n yung gusto kong sabihin. Ibig sabihin, mga ka-GP Natics, eto mga to, pwedeng mag-swing. Pwede mo silang makuha. Diba? Pwedeng kumampi sa'yo. Depende po sa magiging, tawag dito, depende sa kapakinabangan ng siyam na yan. Yan yung sinasabi ni Trillanes. Pag sinabing transactional, diba? Pwedeng kausapin, napapakiusapan. May pwedeng, syempre, mga kababayan, pag sinabing transactional, kasama na dyan yan, di ba? Kasama na yung ganun. O kaya, basta may kapakinabangan sila nakapalit. Ano makukuha namin? Kapag binoto namin makonvict si VP Sara Duterte, o pwedeng sabihin, eto naisip ko lang, nanggaling sa akin, o pwedeng, tawag dito, halimbawa, mga kababayan, eto lang, magalimbawa ako. Pero hindi ito talagang punto per punto, Halimbawa, sabihin natin si Bongo. Mga ka-GP Natics. Okay, si Bongo, bakit si Bongo? Pwedeng ito maging transactional sa Senado. Dumagdag doon sa 10. Paano, GP? Merong kinakaharap si Bongo ngayon. Si Bongo, meron din po, mga ka-GP Natics, na tawag dito, meron din po siyang hangad para maging Pangulo ng Pilipinas. Ayaw niya kay VP Sara Duterte. 'Di ba?
So, pwedeng gumawa kayo ng paraan kung paano po yun, yung isipan ni Bongo, paano nyo siya makukonbinse. Di ba? Kunwari, mga kababayan, sige, ikaw gagawin naming Vice President. Oh, ipakonvict mo lang si BP Sara Duterte. Pwedeng ganon, mga kababayan. O kaya naman ay, pwede kang tumakbo bilang presidente, tutulungan ka namin. Kapalit ng pagboto mo na makonvict si Sara Duterte. Kasi ayaw mo rin siya maging pangulo, di ba? Kalaban mo siya. Ayaw mo siyang tawag dito, makaupo. Dahil alam mo, baliw yung tao na yan. Parang ganon. Di ba? Hindi magsasalita si Trillanes ng ganito basta-basta kung wala po siyang basis dito. Although, syempre, alam naman natin, hindi niya naman kaagad ilalatag yan eh. Ayaw niya rin magkaroon, ma-preempt mga kababayan, yung pwedeng mga mangyari. Syempre, pag pinangalanan niya yan, di parang, syempre, mag-aalangan at syempre, ang mangyayari, itong mga taong ito, mako-question. So, hindi niya papangalanan yan. Kaya nagsabi lang siya ng 10. Diba? Pala na tayo mag-isa kung sino yon. Pero, ang sinasabi niya, 10 ang sigurado na mag-convict kay Sara. 5 ang mag-acquit na sigurado. So sa 5, ako iniisip ko, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Aimee. So, Robin, Aimee, Marcoleta, Cayetano, sabihin natin, mga kababayan, sama natin yung mga yung may mga kaso ngayon. 'Di ba? Yung mga tuta talaga diyan. Sino pa ba 'yan? Si Bato, so 5. AGP hindi naman kasama si Bato dahil nagtatago. Tama kayo, nagtatago si Bato. Pero kung 5 nga dahil 24 pinag-uusapan natin 'Di ba? Yung 5 na 'yan ang mag-a-acquit kay BP Sara Duterte. Pero yung 9 na natitira, yung mga bilyar, pwede 'yan maging transactional. 'Di ba? Sila Jingo Estrada, pwedeng maging transactional yan. Sa paanong paraan? Mga kababayan, masakit man, alam ko ang iba hindi kayang arukin. Pero may mga kaso yan ngayon, di ba? Pwedeng maging usapan na dyan, pwedeng pang bargain. Sige, wag na namin kayo isama sa ganito. Pwedeng mangyari yan. Hindi ko sinasabi na ganyan ang gagamitin nila, pero pwedeng mangyari yan. Sabi ko nga po, depende sa kapakinabangan ng mga taong transactional na siyam na sinasabi ni Trillanes. Okay, tuloy natin. All right. Without naming names, Senator. Ma'am Brenda. Do you have some may listahan ka ba Ma'am Brenda sa isip Barton. mo kung sino-sino yung alam mong kahit pitong tumbling dyan sa Senado Hindi boboto. hindi boboto. Hindi na po, Senador Siangara. 5 po. 5 po yan. Okay. So, Ma'am Jane. 5 yung hindi. yung mag-a-acquit. Yung mag-a-acquit, 5. Yan, 5 yun. Okay. Sure. Sure na yan. Kaya nga kahit na ano ng ebidensya lumabas Sure na dyan, daw. mag-a-acquit sila. Okay. Okay. So, meron 10 na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Okay. Pag lumabas yung ebidensya and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to magko-convict. Okay. Merong 9 na maraming political considerations. Aha. For example, may kaso. Oo. Diba? Kita nyo na? Teka muna. Pwede kung pumunta dyan, kung ayusin nyo yung kaso. Kaso ko. Kung sabihin naman ni pwede Sara, yan. pagka ako naging presidente, papardon kita. O I-acquit. bigyan kita amnesty o kung ano i-acquit. Pwede rin siyang gano'n. So yun Oo, yun. Yun mga yung transactional. komplikasyon dito. Regardless of Agawan, evidence agawan. yun. Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga talagang maliwanag paano mo pa sasabihin hindi. Ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So yun na yun. Di mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganun yung ebidensya lumalabas. Correct. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si
si Sara. Oo, Natatakbo actually siya sa- mga kababayan, isa yan sa mga leverage ni VP Sara Duterte. Kaya yan siya po ay nag-declare ng maaga kasi gusto niya talagang intimidate, takutin na mataas ako sa survey. Kapag kinonvict nyo ako, gagantihan ko kayo. Yan ang pinopoint out ng kampo ni VP Sara Duterte. Kaya lang, nakita na yan ng mga kongresista, nakita na rin ng mga senador. Bakit kanyo mga kababayan sa kongreso? Imbis na mabawasan, nadagdagan. Ilan na ang balita ngayon? Nasa 200 plus na. Ang boboto to impeach VP Sara Duterte kahapon na nag-live tayo, 180 lang yan. Pero ngayon, nasa 200 plus na ang sigurado na boboto. May listahan itong si Jesus Palsis kung sino-sino yan. 30 sa NUP, 65 ata sa Lakas, 50 sa PFP at sa iba pang mga parties. 200 plus na mga kababayan. So ngayon, mag-iisip. Kumbaga, titingnan niya ng mga senador, hindi doon nga sa kamera eh. 'Di ba? Sila kinonvict si VP Sara Duterte. Nakita natin yung survey pa na beatable pala si VP Sara Duterte. So ngayon, ang mangyayari sa kanila, magdadalawang isip sila. Kapag nakita nila, mga ka-GPnatics, yung mga ebidensya na lalabas dyan sa Senado, bukod kasi sa pinakita doon sa kamera na hindi naman po na cross-examine yung mga yun eh. 'Di ba? Kaya nga ang ginawa lang nila doon, clarificatory stage. Dito kasi sa Senado, kapag nag-convene na sila at nagkaroon ng trial, pwede na mag-cross-examine. So definitely, lalabas talaga yung mga yung mga baho dito na itinatago ng mga Duterte. At kapag lumabas yan, mga kababayan, yung mga tao, mga senador dito, makikita nila, ikukumpara nila yung president nung nakaraan kay Erap, yung kay Corona, magdadalawang isip sila ngayon kung i-acquit nila si VP Sara Duterte. So, pag nakita nila na mabigat yung mga ebidensya, ang gagawin ng mga transactional senator, di ba? Sasabihin nila, sige, ganito na lang, i-convict namin si VP Sara Duterte. Pero ganito ang gawin natin, ha? Ganyan talaga ang Hindi tayo pwedeng magmangmangan, hindi tayo pwedeng magpasikot-sikot pa dito. Yun talagang katotohanan pagdating sa politika. May mga transaction dyan na hindi natin alam. Yan ang totoo. Sa 2028. Oo. Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage kasama yung niya. dato. Yes. Diba? Yun nga po mismo Oo. ang ginagamit niyang leverage. Tama po Ma'am kayo. Susana Martinez. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh. Oy guys, wait lang. Yung Bongo kanina na tawag dito, example ko, it's just an example. Hindi ko sinabi na si Bongo ang patatakbuhin na Vice President, si Bongo ang patatakbuhin na Pangulo ng Pilipinas. Ano lang yun? Tawag dito, example lang yun. Wala kasi ako maisip kanina, mga kababayan. Kayo naman, masyado yung pinapatulan ka agad eh. Oh. Buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. Tama. 46 all Oo. si Senator Rapi Si Rapi, Tulfo oo. tsaka si BP. si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. tama. Hindi na siya invincible. Sir Antonio. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan. Bababa yung numero niyan. Ang Yun po tanong, ito siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry. Yung nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya masisway, mahahatak pakabilang dako yung perception ng mayorya ng mga Pilipino dun sa ebidensyang lalabas kapag natuloy na yung impeachment trial sa Senado? Opo, ako ay very confident ganyan mangyayari. Dun po sa tatlong articles. Doon sa Betrayal of Public Trust, yung video, yung sinasabi ko nga ho kanina, na tayo nakita natin at talagang kinilabutan tayo. Pero maraming Pilipino ang hindi nakapanood ng video na yun. Mapapanood nila yan dito sa trial. At sila mismo, makita nila yun. Ano na to? Game over. Yung kay Ma'am Ramil Elma. Madriaga, bukod pa yan doon sa mga documentary evidence. Yung Mary Grace Piatos na, biruin mo, 450 million ay clearing mo, puro bogus na mga So, maliwanag po yung dokumento doon. Tapos, ito nga, ill-gotten wealth.
Na all this time, nagpostura sila na simple mga tao, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, tapos galit sa droga, pero dito lalabas. Bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Tapos, meron pa silang pera na tinanggap mula sa drug lord. Pag ganyan po ay lumabas, talagang marami hong magsasabing, karapat-dapat lang makonvict. So you're confident na dun sa mga accusations na ito, walang malalaglag? Wala pong malalaglag. Lahat ito solid sa nakita ko, sa na-assess ko, at base dun sa reaction, hindi lang ng mga congressman, kundi yung mga kababayan natin na first time lang nila nakita yon. Talagang nakumbinsi sila. Yun po yun. Oo, maliwanag naman na nakonvince sila eh. Maliwanag na nakonvince sila. Dahil sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, mga ka-GP Natics, doon lang sa Kongreso, marami doon mga nagdadalawang isip. Marami doon na hindi naniniwala na may kasalanan itong sila BP Sara Duterte. Lahat yan yung iba nag-aantay. In fact, inaantay talaga nila na lumabas itong mga aligasyon laban sa kanya. Kailangan daw, sabi nila doon, nung kakilala namin, itong mga to talagang mga nag-aantay lang na parang mga buitre. Na kapag halimbawa nakita na nila yung target, talagang nakita nila overwhelming yung mga dokumento, mga ebidensya laban kay BP Sara Duterte, saka sila ngayon papanig dun sa katotohanan at papanig sila na makonvict si BP Sara Duterte. Kaya nga nakita natin dumami. Kasi dati sinasabi nila malabo na makakuha ng tinatawag na sapat na bilang dyan sa plenaryo. Diba? Matapos po na naglabasan yung AMLA, na confirm yung sinasabi ni Trillanes, lumabas yung SEC, diba? Lumabas itong sila Madriaga, lumabas yung tawag dito yung COA report na meron pong pinapasoling 73.3 million, meron pang 375 million. Talagang kumbaga mga kababayan, yan na yung nagbigay, nagpakumbinsi doon sa mga kongresista na iboto to convict BP Sara Duterte. Naiakyat na yung article of impeachment sa plenaryo. Kaya yung committee report na sinasabi nila, di ba, na mga kababayan mababawasan daw, pero hindi, nadagdagan. At sigurado na 215 ang boboto laban kay BP Sara Duterte. Kaya ang tanong na lang dyan, ano ba ang mangyayari sa Senado? At ito na nga yung sinasabi ni Sentry. Sa ngayon, meron na silang palagay na 10 na siguradong magkukonvict kay BP Sara Duterte. 5 yung mag-a-acquit dahil yun talaga, mga solid yun. Diba? Ang tawag doon mga kababayan, kulto ni Digong. Diba? Yung siyam, pwedeng transactional. Pwedeng madaan sa pera, pwedeng madaan sa pakiusap, pwedeng madaan kung ano man yung gusto nila na mangyari. 'Di ba? Lalong-lalo na yung may mga kaso diyan, pwedeng maging leverage yan. Pwedeng gamitin po yan, mga kababayan, para magpalit sila ng desisyon. At syempre, wag din nating aalisin, pwede rin na sabihin ni Sara, akong bahala sa iyo kapag kahit na ikaw ay makonvict sa mga senador, akong bahala sa iyo pag naging presidente ako. Bibigyan kita ng presidential pardon. So either way, mga kababayan, pwedeng kampi sila kay Sara, pwedeng kampi sila doon sa pag-convict laban kay BP Sara Duterte. It depends kung saan po papanig. Depende na rin kung paano ilalatag yung mga katibayan laban kay BP Sara Duterte. Yun kasi yung magdidiin eh. Hindi pwedeng malamya. 'Di ba? Hindi pwedeng malamya yung mga ebidensya. Nakita na natin, mga ka-GP Natics, na siguradong sigurado at mga hawak ng kaso na yan, mabibigat din. Lorna Kapunan, 'di ba? Nandiyan din sila Luistro. Yung mga private prosecutors, hindi ko masyadong kilala lahat. Pero yun ang galing sa House, mga Luistro, Zamora, Kit Flores, George, tawag dito, Rog Gutierrez, yung mga yan, Joel Chua, mabibigat din ng mga abogado. As in, talagang puro abogado din, mga kababayan. Dito sa Senado ilan lang ang Senado dyan? Ilan lang ang tawag dito, abogado. Di ba? Ilan sila? Cayetano, Pia, 2 Cayetano,
Tapos Marcoleta. Sino pa bang iba mga abogado dyan? Parang 3 lang. Mga kababayan, Kiko Pangilinan, sa kabila naman yon. So makikipaglaban para sa mga Duterte 3. Pero yung kanilang kalaban na nanggaling sa House, na alam na yung pasikot-sikot at nakita na rin yung mga ebidensya noon pa sa unang impeachment pa lang ni BP Sara Duterte, sigurado may tulog sila doon. 'Di ba? Si Ridon kasama din. Mabigat din si Ridon. Palaban din yan. 'Di ba, mga ka-GP Natics? So may tulog si BP Sara dito at sana umasa tayo na magandang presentasyon. At ang taong bayan di naman natutulog eh. O natutulog tayo pero nakabantay tayo, 'di ba? Nakabantay tayo sa mga nangyayari. Lagi po tayong updated kay Sara nga sa batuhan ng laptop. Doon sa hindi raw siya marunong gumamit ng laptop, lahat tayo sinusundan natin yun. Di ba dito pa kaya sa impeachment trial? Alam natin mga kababayan, napaka-importante yan. Dahil, syempre, dyan tayo pipili. Pipili tayo ng susunod na leader ng ating bansa. Kapag itong si Sara Duterte na-acquit, babu Pilipinas. Di ba, Ma'am Jenny Ramos? Let's just hope and pray the impeachment will go through, sabi ni Ma'am Brenda Barton. Ako naniniwala na magsasucess tayo. Even Sara itself, mga kababayan. Even Sara itself. Kaya nga nung nakaraan may sinabi siya eh. Kaya siguro, sinabi niya ni BP Sara Duterte na yung mga kaalyado ko, iniwan na ako. Sinabi niya yon sa interview, doon sa may laptop issue. Na sumagot siya na walang nangyaring batuhan kasi di naman ako gumagamit ng laptop, di naman ako marunong. Nandun din yung inamin niya na siya po ay iniwanan na ng mga kaalyado niya. So ibig sabihin, kung tutusin, tanggap niya na eh. Diba? Tanggap niya na. Ewan ko lang mga kababayan kung paekek lang niya yon. Pero parang nakikita ko sa kanya, parang nawawalan na rin po. Kaya nga nagagalit na siya doon sa kanya mga lawyers eh. 'Di ba? Biruin mo lawyer mo, babatuhin mo ng laptop. Oh, napaka-unprofessional. Oh, Sara denies na ng bato ng laptop. Syempre, i-deny niya 'yon. Confidential fund nga dinideny niya eh. Alam nga naman sabihin niya 'yon. Syempre, mga kababayan, matik 'yun. Hindi niya sasabihin talaga 'yon. 'Di ba? Yung kanyang denial na hindi nangyari 'yon dahil hindi raw siya marunong gumamit ng laptop. Pero sinasabi niya may laptop siya. Ginagamit niya rin sa Zoom meeting. Oh. Tapos sasabihin mo hindi ka marunong siguro sabihin natin hindi siya marunong, 'di ba? Mga kababayan, ng mga function ng Excel at kung ano-ano pa, hindi raw siya nagta-type, nire-rely niya lang doon sa mga tao niya. Pero yung simpleng may laptop siya kasi bumili daw siya, napakamahal daw eh. Ginagamit niya sa Zoom, siguro nakatingin lang siya na ganyan. Pwede niya rin ibato yun. Yung denial niya na, hindi ako nambato, di nangyari yun kasi di ako marunong gumamit ng laptop. May laptop ka eh. So pwedeng mangyari na binato mo talaga. Sino ba namang aamin? Kasiraan mo yun. 'Di ba? At hindi na raw siya tatakbo na presidente, sabi niya. Oh, mga kababayan, pero 'di ba? Na siya, maaga siyang nag-decide, maaga siyang nagproklama, tapos ngayon hindi na naman tatakbo. Paiba-iba rin eh. Oh. Alright, so iwanan na natin 'yan. Sana po, sabi nga ni Ma'am Brenda Barton, sana ang mangyari diyan magdasal tayo na ang impeachment will go through. Okay? So ito